Hello, brilliant people. This is Robert Vergaza, and welcome to Robert Talks. In tonight's video, I just want to share to you this one kasi kaninong umaga parang feeling ko ang ganda nitong pag-usapan. Naisip ko kasi yung topic na to kasi yung sister ko kakapasok lang niya sa kanyang bagong trabaho. Ang dami niya mga sinishare sa akin na medyo nahirapan siya. But at the end of the day, lagi ko siyang ina-advise na unang araw lang yan, sa unang araw lang yan, sa mga susunod na linggo, sa mga susunod na buwan, I know that you can adopt the environment that you are now working. So that's part of being a working class. Lahat talaga tayo ay dadaan dyan. So tonight, pag-usapan natin yung unang araw natin sa pinakaunang nating trabaho. Kasi I think ito yung pinaka-challenging sa lahat. Ako kasi, for the last 10 years ng aking pagiging isang teacher, ang 3 beses na kasi akong nagpalipat-lipat. Una, yung pagiging isang college instructor ko, yun yung pinaka-challenging talaga kasi fresh from the university, isang buwan lang ata yung pagitan, no? Nakapagtrabaho agad ako, nakapagsimula agad ako sa aking pinakaunang work. Ako sinasabing pinaka-challenging yun siya kasi of course, I don't have experience, okay, at that time. So talagang lahat ay fresh at lahat ay kailangan kong i-figure out. Iyon ang sitwasyon ko before, back in 2015. Okay? Then after a year, nagkaroon ako ng panibagong trabaho, yun na nga yung Department of Education. So 2016 naman yun siya, yung nagsimula ako, panibagong challenges na naman ang na-encounter ko at the time. Then, nung 2022, nagbukas na naman ang panibagong opportunity sa akin, yun na nga yung dito sa Taiwan. So, panibagong challenges na naman ang hinarap ko sa pagkakataong iyon. Kasi kahit matagal ka na sa teaching, kailangan mo kasing baguhin yung sarili mo eh. You need to adjust. You need to change something para mag-exist ka, para makakapit ka doon sa realidad ng lugar na yan. So anyway, focus tayo doon sa pinakauna mo talagang trabaho. Alam nyo, lahat tayo dadaan sa ganitong uri ng sitwasyon eh. Ito yung pagkakataon sa buhay natin na walang-wala pa talaga tayo. Wala pa tayong pangalan, wala pa tayong napatunayan, lalo na kung ikaw as an individual ay galing ka sa isang family na wala ding pangalan. Kasi maswerte yung mga individual na yung parents nila lumaban noon, so nagkaroon ng posisyon sa any department sa Philippines, for example. So syempre pag pumasok yung anak nila, it's no longer difficult kasi nakilala na yung parents nila, 'di ba? Tatak na, may pangalan, ganun. Pero sa mga tulad ko na wala talagang ganong name, ganong pangalan, wala. As in, I need to start from the scratch. Ako talaga yung magbi-build ng pangalan ko. Napakahirap para patunayan ang sarili mo. Kasi of course, wala pang maniniwala talaga sa iyo. Lalo na musmus ka, payat, sobrang hirap, walang pera, halos walang pamasahe, ganun. When I started back in 2015, ganun yung kalagayan ko. Yung tipong kahit yung susuotin ko for interview sa president ng school, nakasuot lang ako ng t-shirt na wala talaga akong kaarte-arte. Super na-stress yung aming HR nung time na yun kasi bakit hindi daw ako nag-formal attire. Wala naman talaga akong formal that time. So medyo nakakalungkot yung sitwasyon. But anyway, pasukin natin yung workplace. Kasi alam nyo, ang reality kasi, unang araw mo sa trabaho, unang trabaho mo sa buhay mo, sana lang ito ha, yung mga nauna sa'yo, yung mga umugat na sa lugar na yan, matagal na sa trabaho, sana lang yung mindset nating lahat, bigyan natin ng tulong, ng assistance yung bago nating kasama. Hindi yung pagtatawanan natin siya, hahanapan natin siya ng mali, alam mo yon, ng konting kibot, siya yung tinitingnan natin lahat, parang siya yung nakasentro sa ating mga paningin. Tapos yung mga, kasi naka-circle yan, di ba?
Gano'n naman talaga sa trabaho. So, pag-uusap-usapan kanila, ano tong bago natin? Parang hindi magaling, parang hindi marunong. Kasi yan ang reality. Instead na i-uplift natin yung bago para magkaroon siya ng lakas ng loob, okay, to continue fighting sa kanyang everyday life. Kasi hindi natin alam kung paano niya dinala yung self niya, how she carry herself para makarating sa trabaho. Hindi natin alam kung paano or paano niya nilaban yung araw na yan. Tapos pagdating na doon, pahihirapan pa natin. Yung mga mindset, lalo na sa mga Filipinos, grabe ito. Very manifested talaga ito sa mga Filipinos. Na alam mo yung nahihirapan kang i-figure out yung work, dadagdag pa yung mga kasama mo na parang hindi dumaan sa sitwasyon mo. Alam mo, animoy, dumiretso sa step number 10, hindi dumaan sa step number 1. Kung makaasta, kung makapagsalita, meron pang mga tagapagmana, feeling tagapagmana, dami, iba't ibang uri ng trabaho. Nakakalungkot isipin na ito ang reality sa ating bansa, sa bansang Philippines. Kaya ang advice ko sa mga bagong magtatrabaho, yung kakagraduate lang sa kolehiyo, walang pangalan yung pamilya, tapos nakapasok kayo sa isang trabaho for the first time, lakasan nyo na lang yung loob ninyo. Isipin nyo na nakapasok ka dyan because nakitaan ka ng potential ng HR or ng establishment or ng school. Okay? Kaya wala kang dapat pakialam doon sa mga nagtatrabahong katulad mo. Bear in mind, lahat kayo ay mga trabahador. Walang may-ari dyan kasi kung mayaman yung tao na yan, dapat hindi siya nagstay sa lugar na yan. Especially if the salary is not that good enough or not big enough, tapos nagstay siya for a long time, nako, wag po ninyong abalahin yung sarili niyo dyan. Okay, ignore the person and try to be strong. Okay, kailangan talaga labanan ninyo kasi after a month or two, I'm sure, isa ka ng napakagaling na trabahante, okay, or employee dyan sa iyong establishment or kung saan ka man nagtatrabaho ngayon. Kasi kahit alam nating lahat na yung taong yan is dumaan sa sitwasyon mo before, hindi niya talaga ipapadama sa iyo na dumaan siya dyan. Most of the time, ipapakita niya na magaling siya, memorize niya lahat, ganito siyang kumilos. Yan ang normal na situation talaga. So, lakasan mo na lang yung loob mo at saka lumaban ka. Kasi ako, na-realize ko talaga, if given a chance in the future na maging head ako or maging leader, sa mundo ng teaching pa rin ito magiging mabuti talaga ako sa mga bagong teacher. Siguro yun yung advocacy ko in the future, na i-guide ko talaga yung mga bagong teachers, na maka-adapt sila sa environment, tapos yung trabaho nila, mamahalin talaga nila ng todo, kasi ako yung number 1 na magpo-protect sa kanila, para mas lalo nilang maintindihan na kailangan maging matapang sila sa trabahong kanilang pinasok. Alam mo yung ganun? Sana maging ganun tayong lahat. Isipin natin na kung pwede nating ipakitaan ng kabutihan yung isang tao, dapat ipakita natin to sa kanya. Kasi sa sitwasyon ngayon ng ating mundo, ang daming mga crimes na nangyayari, especially sa Philippines, nababalitaan ko sa mga radio, sa mga television or any social media platform. Napakagulo ng bansang Philippines ngayon. It's no longer safe. Sana isa ka sa maging, tagapaghatid ng mabuting bagay or mga gawain. Ganon siya. So, think about pag may mga bagong pasok sa inyong establishments, schools, or ano man yung mga offices, you have to be kind, okay? Treat that person properly, tapos i-guide mo siya ng mabuti. Kasi yung balik sa inyo, nako, ang Panginoon kasi nakikita niya yan. So, you have to, think of kindness na lang talaga para sa taong yan. I hope gagawin natin lahat. Kasi ako mismo gagawin ko talaga yan in the future. If ever given a chance. Kasi ngayon, kung sasabihin natin world of teaching, I have to say medyo malayo-layo na rin yung narating ko so far. Malayo na yung self ko noong kakasimula ko pa lang noong 2015. So yung goal ko in the future is i-guide ko talaga yung mga future educators na maging matapang din sa kanilang mga pinasok na profession. Yun lang po muna tonight. Goodbye everybody. See you again tomorrow. Bye!